So guys, we are here to continue to study the Word of God. We are now here in Psalm 739. But let's come to prayer first. Lord, thank you for everything. Bless these words of yours that we can really absorb it to our heart and it will not be wasted away, O God. But help us, Lord God, to receive your words because your words and you are the same, Lord God. In John chapter 1 verse 1, the beginning was the word was with God, the word was God. So your words and you is the same, oh God. So if we love your words, we also love you, Lord. Lord, bless your words, God, that we will always love your words, God, forever. Thank you for everything in Jesus' name, amen. So here in Psalm chapter 139, we will read in the English version. For the director of music of David, a psalm. You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. So, ang Panginoon po ay kilalang kilala niya kung sino tayo. Kilala niya kung ano ang mga ugali natin. Alam niya ang mga nasa puso natin. Alam niya ang mga ginagawa natin. Kahit nakaupo tayo or nakatayo man tayo, alam niya lahat ang laman ng ating mga isipan. Walang nakatago sa Diyos. Kaya nga po, mag-ingat tayo sa ating mga pag-iisip. Kasi nakakahiya na mag-isip tayo ng mga masasamang bagay, kung sa Bisaya pa, mga malaway nga mga panghuna-huna, mga unholy thoughts. Nakakahiya na ganyang mga pag-iisip meron tayo dahil alam pala ng Panginoon. Natatago natin ito sa Diyos, sa tao, na itago natin lahat ng mga pag-isip natin sa tao, pero sa Diyos hindi. No? Lahat ng mga nasa isipan natin ay nakikita ng Diyos. Lahat ng mga nasa puso natin, yung mga nakakaramdam tayo ng mga hurt aches, mga kung sa Tagalog ay sa Bisaya pa, mga pagpangluod ba, mga pagdaramdam natin, nakikita yan ng Diyos. Hindi yan naitago lahat sa Panginoon. Yung mga galit natin, nakikita yan ng Diyos. Kaya sabi pa salita ng Diyos, sanctify. Let the Holy Spirit sanctify us. Let the Spirit of God cleanse our hearts. Even in 1 John 1:9, if we confess our sins unto God, He is faithful and just to forgive and cleanse us from all unrighteousness, from all unpleasant things in our hearts. Kaya i-confess natin lahat ng mga hindi maganda sa Panginoon para malinisan niya ang ating mga puso't isipan. Kasi ayaw ng Panginoon ang mga bagay na nanatili sa ating puso na hindi maganda. At nalalaman niya yan. Kaya hindi tayo makapagtago sa Diyos. Sa tao makapagtago tayo, pero sa Diyos hindi. Verse 3, you discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. So kahit saan tayo pumupunta, alam ng Panginoon. Saan tayo humihiga, alam ng Panginoon. Lahat ng mga ginagawa natin, alam ng Panginoon. At nakakahiya sa harapan ng Panginoon na may mga ginagawa tayong hindi maganda na akala natin hindi naakala natin ay hindi nalalaman ng tao. Sure tayo na hindi malalaman ng tao. Pwede tayong makapagtago sa tao, pero sa Diyos hindi. So alam ng Panginoon lahat ng ating mga ginagawa. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, mga kaibigan at kapatid, mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa dahil nakakahiya sa harapan ng Diyos na gumagawa tayo ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya.
May mga taong ang bait-bait sa harapan ng tao. Yung iba pa mga church leaders, hindi naman lahat, pero meron ding mga church leaders nga gumagawa ng mga hindi maganda sa kanilang private life. Pag harapan ng tao, sa harapan ng tao, grabe ka, maka-Diyos ang mga pananalita, pero sa kanilang private life ay panindig balahibo ang kanilang mga ginagawa. Kaya kung tayo ay servant of God, mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa, especially in our private life, because God sees all what we do. Verse 4, before a word is on my tongue, you Lord know it completely. Bago pa man ito natin sinasabi ang mga salita sa ating bibig, alam na ng Panginoon ano yung mga sasabihin natin. Alam na ng Panginoon yan. Kahit yung magsalita tayo ng mga bad words, alam na ng Panginoon na yan ang sasabihin natin. Kaya nga, sabi pa sa salita ng Diyos, pag-ingatan natin ang ating mga dila. Dahil pwede itong makapagbigay ng buhay sa tao at pwede rin itong makapatay. No? May mga taong may narinig na kasi akong nagpatiwakal, nag-suicide dahil nakarinig siya ng grabe kasakit na salita laban sa kanya. Hindi niya matanggap yung salita na yun. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga sasabihin sa ating dila. Dahil pwede itong makapagbigay ng encouragement, pwede rin itong makapagbigay ng discouragement sa tao. At alam ng Panginoon na anong mga words na lumalabas sa ating mga bibig kahit bago natin to sabihin. Si God lang kasi hindi niya tayo binibigyan ng yung pwede niya tayong gawing gawing hayop na, 'di ba yung mga kalabaw may may tali sila sa ilong, may tali sila sa yung mga kabayo din ba yun na kung anong pinapagawa sa kanila ng may-ari sa kanila, yun din ang gagawin nila. Hindi tayo ginagano ng Panginoon. Binibigyan tayo ng free will. Kung ano mga sinasabi na, anong mga sasabihin natin, binibigyan tayo ng free will ng Panginoon. Ano mga iisipin natin, binibigyan tayo ng kalayaan. Anong mga dapat nating gawin, anong mga gusto nating gawin. Pero pagdating na sa judgment time, dyan na malalaman kung sino yung mga nagdidisiplina sa kanilang mga sarili. Kailangan nating disiplinahin ang ating sarili, na ang ating mga pag-iisip ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Kailangan nating disiplinahin ang ating sarili, ng ating mga pananalita ay kalugod-lugod sa Diyos. Hindi yung bahala na. Ganito ako walang magpakialam sa akin. Ganito ako magsalita, walang magpakialam sa akin. Hindi yun ganun. Kasi sisingilin tayo ng Diyos pagdating ng judgment time, sisingilin niya tayo ano yung mga lumalabas sa ating mga bibig. We will be judged according to the words that came out from our mouths. So hanggang dyan na lang po muna mga kapatid, kasi meron pa po akong gagawin at meron po akong trabaho. Pupunta pa ako sa work ko. At inuna ko lang po muna ang pag-share ng Word of God. God bless po sa ating lahat. Salamat sa pakikinig at pagbibigay ng importansya sa salita ng Diyos. God bless po. Ang Diyos pa magpala sa bawat isa sa atin. Hindi ko kayo nakikita, hindi ko kayo nakikilala kung sino kayo na nakakarinig or magbigay ng panahon sa video na to, pero ang Panginoon nakakaalam kung sino kayo. God bless. Hallelujah. God bless.